Ang wastong nutrisyon ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan habang tumatanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng ilang uri ng prutas ay makatutulong sa pagpapababa ng panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, paninikip ng kasukasuan, at cognitive decline. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 prutas na inirerekomenda para sa mga taong nasa edad 60 pataas batay sa ebidensyang siyentipiko at gabay ng mga eksperto sa nutrisyon at geriatrics. Ang mansanas apple ay isa sa pinakakaraniwang prutas sa buong mundo, ngunit madalas ay hindi nabibigyang halaga ang potensyal nito para sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda. Ang regular na pagkain ng mansanas ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng sakit sa puso, type 2 diabetes, at ilang uri ng cancer. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon at epidemiolohiya, isa sa mga pangunahing benepisyo ng mansanas ay ang taglay nitong soluble fiber, partikular na ang pectin, na tumutulong sa pagpapababa ng LDL cholesterol. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2012, ang pagdagdag ng isang medium-sized na mansanas sa araw-araw na diet sa loob ng 4 na linggo ay may kakayahang magpababa ng LDL cholesterol ng hanggang 7%. Sa mga seniors, kung saan mataas ang panganib ng cardiovascular disease, ang regular na fiber intake mula sa mansanas ay makabuluhang tulong sa long-term prevention. Bukod sa fiber, ang mansanas ay mayaman din sa mga polyphenols, lalo na ang quercetin at catechin na may malakas na antioxidant at anti-inflammatory properties. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Advances in Nutrition 2011, ang mga flavonoids sa mansanas ay may kakayahang pababain ang oxidative stress, isang pangunahing mekanismo sa pagtanda ng cells at pag-usbong ng mga chronic diseases. Sa mga matatanda, ang pagprotekta sa cells laban sa oxidative stress ay mahalaga sa pagpigil ng cognitive decline at panghihina ng immune function. Ang mansanas din ay may mababang glycemic index GI na nangangahulugang hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ayon sa Journal of Functional Foods 2015, ang pagkain ng prutas na may mababang GI ay makatutulong sa pag-regulate ng blood sugar, lalo na sa mga taong may insulin resistance o prediabetes, mga kondisyon na karaniwan sa mga taong higit sa edad 60. Bukod sa puso at asukal sa dugo, ang mansanas ay kapaki-pakinabang din para sa kalusugan ng bituka. Ang pectin ay nagsisilbing prebiotic fiber. Pinapakain nito ang good bacteria sa tiyan, gaya ng bifidobacteria at lactobacillus, na may mahalagang papel sa digestion at immune response. Isang pagsusuri sa Nutrients Journal 2019 ang nagpapakita na ang prebiotic effect ng mansanas ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa gastrointestinal issues tulad ng constipation at bloating, dalawang reklamo na karaniwan sa mga matatanda. Sa praktikal na aspeto, ang mansanas ay madaling hanapin, hindi mahal, at may mahabang shelf life. Maaari itong kainin ng hilaw, isama sa oatmeal, o idagdag sa salad. Para sa mas mataas na nutrisyon, inirerekomenda ng mga dietitian ang pagkain nito kasama ang balat, dahil dito matatagpuan ang malaking bahagi ng fiber at polyphenols. Sa kabuuan, ang mansanas ay isang simpleng prutas na may malawak na benepisyo. Nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol, sumusuporta sa heart health, pinapabuti ang digestive function, may prebiotic at antioxidant effects, nakatutulong sa glycemic control. Para sa mga seniors, ang pagkain ng unong katamtamang laki ng mansanas bawat araw ay isang abot kayang hakbang upang suportahan ang pangmatagalang kalusugan.
Sa tulong ng tamang pagpili ng prutas gaya ng mansanas, ang posibilidad ng healthy aging ay mas nagiging abot kamay. Ang saging ay isa sa mga prutas na may mataas na nutritional value ngunit madaling kainin, lalo na para sa mga matatanda. Isa ito sa mga pangunahing pinagkukunan ng potassium, isang mineral na mahalaga sa regulasyon ng presyo ng dugo at paggana ng kalamnan. Ayon sa American Heart Association 2018, ang sapat na potassium intake ay maaaring makatulong sa pagbawas ng epekto ng sodium sa katawan at sa pagpapanatili ng malusog na blood pressure. Bukod sa potassium, ang saging ay may taglay ding vitamin B6 na may papel sa metabolismo ng protina at sa kalusugan ng utak. Mahalaga ito para sa mga seniors dahil ang vitamin B6 deficiency ay mas karaniwan habang tumatanda at maaaring magdulot ng pagkapagod, pagkalito o panghihina ng immune system. Mayroon din itong natural na carbohydrates na nagbibigay ng steady na enerhiya nang hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar kung kakainin sa tamang dami. Ang mga complex carbohydrates sa saging ay nakatutulong sa pagpapanatili ng blood sugar level, kaya mainam itong isama sa merienda o almusal ng mga seniors, lalo na kung may type 2 diabetes. Ayon sa isang pagsusuri na nailathala sa Journal of the American College of Cardiology 2005, ang mas mataas na dietary intake ng potassium mula sa prutas at gulay ay may kaugnayan sa mas mababang insidente ng stroke sa mga taong may edad na 50 pataas. Ang texture ng saging ay isa ring mahalagang punto. Ito ay malambot at madaling nguyain, kaya mainam para sa mga matatandang may problema sa ngipin o sa paglunok dysphagia, isang kondisyon na karaniwang nararanasan ng mga seniors. Sa pangkalahatan, ang pagkain ng isang hinog na saging bawat araw ay makatutulong hindi lamang sa kalamnan at presyon ng dugo, kundi pati na rin sa kalusugan ng puso, utak at metabolismo. Para sa mga seniors na may high blood pressure o madalas makaranas ng leg cramps, ang saging ay isang simple ngunit epektibong dagdag sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Upang masulit ang nutrisyon mula sa saging, inirerekomendang kainin ito ng sariwa, hindi pritong banana Q, turon o nilubog sa asukal. Maaari rin itong idagdag sa whole grain oatmeal, gawing smoothie na may low-fat yogurt, o kainin bilang merienda kasabay ng ilang mani upang magkaroon ng balanse sa protina at taba. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng saging, makatutulong ito sa pagpapanatili ng normal na muscle function, pagbawas ng panganib ng hypertension, at pagpapabuti ng nutritional adequacy ng mga seniors, isang mahalagang hakbang tungo sa mas mahaba at mas aktibong pamumuhay. Ang ubas grapes ay isang prutas na mayaman sa antioxidant compounds na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga matatanda, lalo na sa aspeto ng utak, daluyan ng dugo at puso. Sa kabila ng maliit nitong sukat, ang ubas ay taglay ang maraming bioactive compounds na may potensyal na protektahan laban sa mga degenerative na kondisyon na karaniwang lumilitaw sa pagtanda. Isa sa mga pangunahing compound sa ubas ay ang resveratrol, isang polyphenol na matatagpuan sa balat ng pulang ubas. Ayon sa isang systematic review na inilathala sa Nutrients 2020, ang resveratrol ay may kakayahang mapabuti ang cerebral blood flow at cognitive performance, partikular sa mga matatandang nasa panganib ng age-related cognitive decline. Ang epekto ng resveratrol sa pag-activate ng SIRT1 enzymes ay sinasabing may papel sa anti-aging at neuroprotective processes. Ayon sa pananaliksik ng Harvard Medical School Sinclair et al. 2013, bukod sa epekto nito sa utak,
Ang ubas ay may mataas na antas ng flavonoids tulad ng quercetin at anthocyanins na may vasodilatory at anti-inflammatory properties. Sa pag-aaral na nailathala sa Journal of the American College of Nutrition 2015, ipinakita na ang regular na pagkonsumo ng ubas sa loob ng 6 na linggo ay may epekto sa pagpapababa ng systolic blood pressure, partikular sa mga individual na may pre-hypertension. Ito ay kapakipakinabang sa mga seniors, kung saan ang mataas na presyon ay nananatiling pangunahing risk factor para sa stroke at sakit sa puso. Ang ubas ay mayroon ding anti-platelet effects. Ibig sabihin, nakatutulong ito sa pagpigil sa abnormal na pamumuo ng dugo. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2006, ang red and purple grapes ay may natural compounds na makatutulong sa pag-regulate ng platelet aggregation na isang kritikal na salik sa pag-iwas sa atherosclerosis at atake sa puso. Isa pang mahalagang aspeto ay ang epekto ng ubas sa oxidative stress. Sa pagtanda, tumataas ang free radical damage sa cells na konektado sa iba't ibang chronic diseases. Ang mga antioxidant sa ubas ay tumutulong na pababain ang oxidative stress. Batay sa resulta ng isang clinical trial na inilathala sa Food and Function 2013, kung saan ang mga matatandang kumain ng grape powder sa loob ng 6 na buwan ay nagpakita ng mas mababang markers ng oxidative damage kumpara sa placebo group. Bukod sa mga benepisyong pangkalusugan, ang ubas ay madaling nguyain at hindi nangangailangan ng paghahanda, isang mahalagang benepisyo para sa mga matatanda na may limitadong mobility o problema sa pagluluto. Gayunpaman, mas mainam na piliin ang ubas na may balat at, kung posible, may buto dahil dito matatagpuan ang pinakamaraming polyphenols. Ang grapeseed extract ay kilala rin sa larangan ng nutraceuticals dahil sa mataas nitong antioxidant capacity. Para sa mga seniors, inirerekomenda ang pagkain ng isang maliit na mangkok ng ubas tinatayang 3-4 hanggang 1 sa bawat araw bilang bahagi ng merienda o panghimagas. Maaaring kainin ng buo o idagdag sa mga salad. Dapat iwasan ang mga produkto ng ubas na may dagdag na asukal tulad ng grape juice concentrate o jelly upang mapanatili ang glycemic control. Sa kabuuan, ang ubas ay isang functional fruit na may cognitive protective properties sa pamamagitan ng resveratrol. Tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure at platelet aggregation. May antioxidant at anti-inflammatory effects na mahalaga sa seniors. Madaling isama sa diet nang hindi nangangailangan ng cooking skills. Sa wastong dami at regular na konsumo, ang ubas ay maaaring magsilbing natural na suporta laban sa mental decline, cardiovascular disease, at oxidative aging, 3 pangunahing alalahanin ng populasyong 60 taong gulang pataas. Ang pinya pineapple ay isang tropikal na prutas na hindi lamang masarap at mayaman sa bitamina, kundi kilala rin sa taglay nitong enzyme na bromelain, isang bioactive compound na may malawak na benepisyo para sa kalusugan ng mga matatanda, lalo na sa mga aspeto ng panunaw, pamamaga ng kasukasuan, at immunity. Ang bromelain ay isang proteolytic enzyme na matatagpuan sa laman at higit pa sa tangkay ng pinya. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Planta Medica 2005, ang bromelain ay may natural na anti-inflammatory at analgesic properties na maaaring makatulong sa pagbawas ng pananakit sa mga kasukasuan at kalamnan. Ito ay partikular na mahalaga sa mga matatandang may osteoarthritis o rheumatoid arthritis, 2 karaniwang kondisyon sa populasyong 62 pataas.
Sa isang randomized controlled trial na isinagawa noong 2006, Bryan et al. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Napag-alamang ang bromelain ay may kaparehong bisa sa pagbawas ng knee pain, gaya ng NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ngunit may mas kaunting gastrointestinal side effects. Bukod sa epekto nito sa pamamaga, ang pinya ay tumutulong din sa digestive function. Ang bromelain ay tumutulong sa paghiwa-hiwalay ng protina sa tiyan na maaaring magpabilis sa panunaw at pagbawas ng bloating o kabag. Ayon sa Journal of Medicinal Food 2010, ang regular na konsumo ng pinya ay may positibong epekto sa mga taong may functional dyspepsia, isang kondisyon na karaniwang nararanasan ng mga matatanda na may sintomas ng kabusugan, kabag, at pagduduwal pagkatapos kumain. Dagdag pa rito, ang pinya ay mayaman sa vitamin C na tumutulong sa immune function at collagen production. Ang collagen ay isang mahalagang protina sa katawan na kinakailangan para sa repair ng mga tissue, balat, at kasukasuan. Sa mga matatanda, bumababa ang natural na produksyon ng collagen, kaya't mahalagang isama sa diet ang mga pagkaing sumusuporta sa paggawa nito. Ayon sa Nutrients 2017, ang vitamin C ay may mahalagang papel din sa pagprotekta laban sa oxidative stress at sa pagpapanatili ng kalusugan ng vascular endothelium. Mayroon ding kaunting halaga ng manganese ang pinya, isang trace mineral na tumutulong sa bone formation at antioxidant defenses. Ayon sa National Institutes of Health 2021, ang sapat na manganese intake ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng bone loss sa mga seniors. Sa praktikal na aspeto, ang pinya ay madaling idagdag sa iba't ibang pagkain. Maaari itong kainin ng sariwa, idagdag sa salad, o ihalo sa smoothies. Gayunpaman, mahalagang iwasan ang mga canned pineapple na may dagdag na syrup o asukal dahil ang sobrang sugar intake ay may negatibong epekto sa glycemic control ng mga matatanda. Mas mainam ang sariwang pinya o frozen pineapple na walang idinagdag na pampatamis. Ang inirerekomendang dami ay 1 asiwu hanggang 1 tasan ng sariwang pinya bawat araw. Depende sa tolerance ng tiyan. Para sa mga may sensitibong sikmura, maaaring simulan sa mas maliit na bahagi at obserbahan ang reaksyon ng katawan. Sa kabuuan, ang pinya ay isang functional fruit na may natural na enzyme bromelain para sa anti-inflammation. Tumutulong sa panunaw ng protina at pagbabawas ng kabag. Mayaman sa vitamin C at manganese para sa buto at kasukasuan. Potensyal na natural na alternatibo sa mild pain relievers. Sa mga matatanda na madalas makaranas ng joint stiffness, kabag, o mabagal na panunaw, ang pinya ay maaaring isang simpleng dietary intervention na nagbibigay ng benepisyo sa maraming aspeto ng kalusugan nang walang panganib ng side effects ng gamot kapag kinain sa tamang dami. Ang strawberries ay kabilang sa mga prutas na may pinakamataas na antioxidant density kahit sa maliit na dami lamang. Para sa mga matatanda, ang regular na pagkonsumo ng strawberries ay may potensyal na magbigay ng proteksyon laban sa cognitive decline, cardiovascular disease, at metabolic dysregulation, 3 pangunahing kondisyon na may mataas na prevalence sa populasyong edad 60 pataas. Ang strawberries ay mayaman sa anthocyanins, isang uri ng flavonoid pigment na nagbibigay ng maliwanag na pulang kulay sa bunga. Ayon sa isang prospective cohort study na inilathala sa Annals of Neurology 2012, ang mas mataas na intake ng anthocyanins mula sa berries, kabilang ang strawberries, ay may kaugnayan sa mas mabagal na cognitive aging
sa kababaihang matatanda. Sa loob ng 20 taong pagsubaybay, ipinakita ng datos na ang regular na pagkain ng berries ay konektado sa pagbagal ng memory decline ng hanggang 2.5 taon. Bukod sa brain health, ang strawberries ay may kapakipakinabang ding epekto sa kalusugan ng puso. Ang mga polyphenols sa strawberries ay may kakayahang pababain ang oxidative stress at inflammation, dalawang pangunahing mekanismo sa pagbuo ng atherosclerosis. Ayon sa isang randomized controlled trial mula sa Journal of Nutrition 2010, ang pagkonsumo ng freeze-dried strawberry powder sa loob ng 8 linggo ay nagresulta sa pagbaba ng systolic blood pressure at markers ng lipid peroxidation sa overweight adults na may metabolic syndrome. Sa mga matatanda, ang ganitong epekto ay makatutulong sa pagpigil ng paglala ng cardiovascular risk. Dagdag pa rito, ang strawberries ay may mababang glycemic index (GI) at mataas sa dietary fiber na parehong kapakipakinabang sa blood sugar control. Ayon sa isang clinical study na inilathala sa British Journal of Nutrition 2016, ang pagkain ng strawberries kasabay ng pagkain na mataas ang carbohydrate content ay nakabawas sa postprandial glucose spike. Ito ay isang mahalagang insight para sa mga seniors na may prediabetes o type 2 diabetes. Hindi lamang ito tumutulong sa glucose regulation. Ang mataas na fiber content ng strawberries, tinatayang 2 gramo bawat 100 gramo, ay mahalaga rin sa bowel regularity, na isang pangkaraniwang issue sa matatanda. Bukod dito, ang strawberries ay may mataas na vitamin C content, halos 90 mg bawat 100 gramo. Ayon sa USDA data 2021 na sumusuporta sa immune defense, collagen formation, at iron absorption, ang sapat na vitamin C ay partikular na mahalaga para sa mga matatandang may compromised immune system at mas mabagal na wound healing. Ang strawberries ay mababa rin sa calories, tinatayang 32 calories lamang bawat 100 gramo, na ginagawa itong isang ideal na option para sa mga matatandang kailangang bantayan ang timbang ngunit nais pa ring kumain ng masustansyang merienda. Sa aspeto ng praktikal na paggamit, ang strawberries ay maaaring kainin ng sariwa, idagdag sa yogurt o oatmeal, o isama sa smoothies. Mas mainam ang fresh or frozen strawberries na walang dagdag na asukal. Iwasan ang strawberry-flavored syrups, jam, at processed desserts na may mataas na sugar content. Ang inire-rekomendang dami ay hanggang 1 piraso ng medium-sized strawberries bawat araw bilang bahagi ng isang balansing pagkain. Para sa mga seniors na may problema sa ngipin, maaaring ihiwa ito ng maliliit o durugin bago kainin. Sa kabuuan, ang strawberries ay prutas na may kombinasyon ng mga benepisyo sa memory retention at cognitive health, blood pressure at heart protection, blood sugar regulation, immune support at collagen synthesis. Ang regular na pagkain ng strawberries, kapag isinama sa isang healthy lifestyle, ay maaaring makatulong sa pangmatagalang layunin ng healthy aging, isang layunin na posible sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at matalinong pagpili ng pagkain araw-araw. Ang 5 prutas na tinalakay sa video na ito, mansanas, saging, ubas, pinya, at strawberries, ay hindi lamang masarap at madaling hanapin, kundi may malinaw na benepisyo sa kalusugan ng mga taong nasa edad 60 pataas. Batay sa mga pag-aaral na inilathala sa mga kilalang journal ng nutrisyon at agham medikal, ang mga prutas na ito ay may positibong epekto sa puso, utak, kasukasuan, panunaw, at metabolismo. Ang regular na pagkain ng mga prutas na mayaman sa fiber, antioxidant,
at bitamina ay maaaring makatulong sa pagbagal ng mga degenerative na kondisyon na karaniwang nararanasan sa pagtanda. Hindi kailangan ng mamahaling suplemento. Ang mga prutas na ito ay abot kaya, natural, at may suportang ebidensya mula sa agham pangkalusugan. Bilang bahagi ng pang-araw-araw na diet, inirerekomenda na isama ang hindi bababa sa 1 hanggang 2 uri sa mga prutas na ito kada araw. Depende sa iyong kondisyon sa kalusugan, tolerance, at gabay ng iyong healthcare provider. Para sa mga may partikular na kondisyon tulad ng diabetes, hypertension, o gastrointestinal issues, makabubuting kumonsulta sa isang rehistradong dietitian bago gumawa ng malaking pagbabago sa pagkain. Ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa tagal ng panahon, kundi sa kalidad ng bawat araw. Sa pamamagitan ng matalinong pagpili ng pagkain, kabilang ang tamang prutas, maaaring mapanatili ang lakas, mental sharpness, at kalayaan sa paggalaw ng mas matagal. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iba pang seniors o tagapag-alaga. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang praktikal at siyentipikong gabay para sa kalusugan sa senior years.